upo na presidente si Bongbong Marcos. Bastos. So, yun nga, di ba? Elitista. Mapangmata, mata pobre. Snob. Nakita na rin namin yan noon. Nung kasama namin sa kampanyahan yun, nung nangangampanya kami sa unit, para sa unit team, hanggang sa pinapunta kami ng Malacanang, nakahalubilo namin yan for meet and greet, di ba, in-invite kami sa Malacanang, akala namin Christmas party na yun, ang hinanda nga ay pandesal, ang hinanda ay ensaymada at soft drinks. Tanghaling tapat, pinakain kami ensaymada, poke ng ina. Ang ensaymada naman daw ay 250. Ay kung ang 250 na binudget nyo per piece na, pagkaliit-liit naman, masarap naman talaga. Okay, special na ensaymada yun eh. 250 pesos isang piraso, di ba? Eh, yung mga nabibili ko lang namang ensaymada sa suking tindahan, 5 piso eh. Kung medyo mahal-mahal na ensaymada at medyo special, katulad ng ano ba yan, Pande Manila, siguro mga ano yun, mga 30 pesos no, isang piraso. Yung isinerve sa amin sa Malacanang, 250 pesos per piece. Baka nga may tubo na yun, di ba? Masarap naman, pero tanghaling tapat, hinahanap ng ginhawa namin, ang kanin. Lalo't ang mga bisita, hindi lang naman mga vloggers, mga senior citizens ang iba. Pakainin mo, tinapay sa tanghali, tapos office drink, ang panulak. Wala man lang kape, ano ba yun? Kape na lang sana mga ating, no? Total, malamig naman ng Disyembre. O, Disyembre mo ba ay malungkot? Bahala ka dyan. So, sabi ni Chavit Singson, bastos daw ito si Bongbong Marcos, bastos na presidente, at pinaliwanag rin niya kung bakit pinakidnap ni Bongbong Marcos si Pangulong Duterte. So pakinggan muna natin ulit si Mr. Chavit Singson, mga kababayan. And mag-react tayo kung tama ba yung ating, ano sa palagay nyo ba ang opinion, bakit nila pinakidnap si PRRD? Napakaraming reasons eh. Pero natumbok ni Chavit Singson dito ang isang dahilan kung bakit ipinakulong si PRRD sa ICC. Anyway, na-enumerate ko na yan in the past. Ulitin natin, tingnan natin kung aakma sa paliwanag ni former Governor Chavit Singson ang dahilan kung bakit pinakidnap ang dating presidente. Totoo, nagtampo ko kay BBM. Very promising couple yan eh. Pangako ang pangako, nakikinig lang ako, pangako. Antay ka manong, antay ka manong, antay ka, antay. Hanggang naka-antay Marcos na ako. Ano raw? So, pero, antay ka manong, antay ka manong, antay ka, antay. Hanggang naka-antay Marcos na ako. So, pero antay pala, antay Marcos na. Ang masama sa kanila, ako gumastos, hindi lalabas si BBM kung wala ako. Ako nagsabi sa kanya na presidente ng niya dahil nung napitan ako, vice president ang gusto. Pero kung nag-file si Mayor Sara, matras ka, meron akong rason. I have the leverage to talk to Inday Sara na ikaw vice protected ka na, palakpakan lahat ng mga leaders. At bawal pang election noon, meeting, dahil COVID. So, small group pwede sa akin. Mabuti nga, binigyan ako during the time of Duterte ng permit. Small group. So, regional mayor. Being the president of the Mayor's League of the Philippines, napibigyan ako, puro mayors. Sabi ni BBM, Manu, ang swerte ko, ikaw ang presidente ng Mayor's League. Pasalamat. At nung nagtumakbo ako nung, wala ako isang mayor, sabi niya. Kaya tumas. The rest is history. So may regrets po kayo sa naging pagsuporta niyo po sa kanya? Ang laki. Totoo ha, sabi ko totoo. Ang ininsulto ako ang aga-aga, kalalabas lang, nagpunta kami sa Japan. Bagong upo lang. Nandun kami sa presidential table, inacknowledge na lahat. Palakpakan na tao, bawat pangalan, pinapalakpakan, nandun ako. Ngayon nagsabi sa likod niya, Dad, Manong Chavit is here. Tinignan ako, hinanon niya. Hindi ako pinensyon. Hindi ba insulto yan? Pero wala pa po kayong ano nun? Issue, wala pang ganitong issue. Pinahiya ako. Nagtampo ba ako? Hindi ako nagtampo. Napahiya ba ako? Napahiya. Tao ako, hindi ako plastic eh. Umalis sila, naiwan ako sa hiya. Nagpunta ng mga tao sa akin, nagpa-picture lahat. May nagsabi sa akin doon, mga Ilocano, ang bastos ang presidente yan, sabi nila.
Sinabi na, nandun ako, ayaw convention. Kalalabas lang. Kaya pala, ini-chapera ko, naintindihan ko na. May gagawin na silang iba. Yun. Yun na, nakonect ko na. At nung dinilaglag niya si Duterte, alam ko na, kailangan mawala si Duterte para walang aangal. Yun. Walang babatikos. Tapos, dumating ng flood control. Hindi na ako nakatiis. Doon ako nag-decide na go against them. At all costs, pwede akong kasuhan, siraan. Bakit ako nagsalita? Ba't ako hindi magpakaligaya na lang? Hindi ko na matiis ang ating kababayan. Umiiyak, niloloko. Yun lang po ang rason na kumontra ako dito sa Flood control. bangag na presidente. So hindi po ito, Bangag ako na sinabi na eh. Manong, linawin po natin, hindi po ito personal na galit. Galit na ako ngayon dahil niloloko ng taong bayan. Yung mga ginawa niya noon, okay lang. Pero ibang Libre usapan nga po lahat ngayon. ng paggamit ng mga aeroplano namin eh. Ako pang gumastos eh. Lahat. Una-una, binigyan ko 50 million. Tapos ako gumagastos lahat. Ang pinupunta namin, ako nagbibigay. Para sa kampanya po ito. Para sa kampanya niya. Legal naman lahat yun dahil alam naman sa ano eh. Umiikot kami kasi hindi pa bawal. So may pag-asa pa po ba na pagkatapos ng lahat ng ito ay maibalik pa po yung friendship nyo o yung magandang pinagsamahan nyo po noon? Lahat ng nakalaban ko, magkakaibigan na kami. Si Pari Erap, dahil alam niya ang kasalanan nila dahil pinapatay ako noon, may nagpaaway sa amin, yun ang may kasalanan. Ipapapatay Doon lang ako nagalit, pinapapatay ako. So doon ako lumabas. Oras na lumabas ako, wala nang baw yan. Ngayon, lumabas na ako, wala nang baw yan. At magkakaibigan na kami. Madali ako pagkaibigan. Lahat na nakalabang kong politika sa amin lalawigan, magkakaibigan na kami lahat. So may posibilidad po na mauwi rin sa pagkakaibigan uli. In every rule, there is an exception. Exception ito kung di siya aamin, di siya bababa. So hanggat hindi po niya inaamin yung kanyang mga... Hindi kami pwede magkaibigan. Ulitin ko yung suggestion ko. Honorable exists the only way. Pagkamali ako sa mga ginawa kong mga kaibigan, nagsuporta sa akin, I'm sorry. Tapos, maawa pa tayo sa kanya. Pero ito, bibintangan niya lahat, mahuli rin. Sinabi rin dito mga kababayan ni Chavit Singson na bumaba ka na, Marcos Jr. Bitiwan mo na ang pwesto. Dahil kapag tumagal lang tumagal, 85% na ng mga Pilipino ang galit sa kanya eh. Alam na ng kahit ng mga hindi pa botante, mga kababayan sa Pilipinas, na adik ang namumuno. Na kaya bumabaha, na kaya may mga nagkakandamatay, na kaya bumabaha literal ng tubig, bumabaha ng droga, right? And pahirap ang buhay dahil inutil. So para hindi magalit sa iyo ang mga Pilipino, bumaba ka na, bumitiw ka na. Sabi nga ni Chavit dito, saan ka magtatago? Mag-a-abroad ka? Ang mga Pilipino, all over the world, may mga OFWs, right? May mga Pilipino sa lahat ng bansa sa buong mundo. Saan ka pupunta? Minsan, mga kababayan, minsan ang mga Pilipino, hindi mo alam na Pinoy, right? May mga namimit ako na akala ko ay Chinese. Pinoy pala talaga. Kahit ka sa Pilipinas, yung mga chinitong ganyan. O akala mo hindi Pinoy, akala mo Inchik, akala mo Korean. Yung pala Pinoy. May mga Pilipino na rin na, di ba, na katulad ng mga ate ko, ang anak ay foreigner na. At foreigner nga ang asawa. So hindi mo na kinakikitaan ng physical features ng Pinoy. Caucasian na, puti na. Blonde ang hair, pero Pilipino pala. At kahit hindi Pilipino, kung makalbaw, nakakikita si Ngiwi, nasa UK, nasa New York, nasa Zimbabwe, kung saan man. Kahit kilala siyang presidente ng Pilipinas. Kahit hindi Pinoy ang makakita, kung familiar, pipicturan, this corrupt president is here in our country, isa sa kakilala.
Mabubuking at mabubuking. Ano ang gagawin niyo, Marcos Jr.? Magpaparitoke? Magpapaplastic surgery para hindi kayo mamukhaan pag nag-abroad kayo? Or magpe-fake kayo ng death ninyo or what? Anong klaseng pagtatago ang gagawin? So makinig ka kay Chavit Singson. After all, mga kababayan, nang lumabas si Chavit Singson, 'di ba? Nasa history na 'yan. Nung lumabas 'yan at tumalikod kay Erap, tanggal si Erap. Tingnan mo, binigyan ka ng 50 million ni Chavit. Pinapagamit sa'yo yung mga aircraft nung panahon ng kampanyahan. Manggagamit ka. Sabi nga, I think si Chavit din ba ang nagsabi, mga walang kwentang tao ang pamilyang ito. Si Mangga, binubudol pa to si Chavit, humihingi pa ng payo, right? Sabi ni Chavit, humingi sa akin ng payo si Amy, ang pinayo ko nga, sabihan mo yung kapatid mo na graceful exit na. Bumitiw na. Dahil wala namang pagtataguan ng pamilya. Isusumpa kayo ng mga Pilipino. Anong pambubudol ang gagawin nyo? Tinuturuan ni Ito naman si Mangga siguro, no pa, bebe, anong gagawin ko, manong? Hindi ko sukat akalaing ganari, ang ganap, keme-keme. Ayun, kaya siguro siya nagsalita din sa Pero feeling ko binubudol din ni Mangga tong si Chavit. Right? Kunwari, kunwari, helpless. Kunwari, sising-sisi na lumapit siya kay Chavit. May i-check ako sa inyo sa susunod nating live sa Princess Maui 2. Actually, nadulas si Mangga sa isang speaking engagement niya ng kung ano talaga yung plano niya sana. Okay? Kasi nga, parang iniintriga siya eh. Although hindi kumalat yung ganong balita, nadulas si Mangga or parang umamin, defensive. Kumbaga parang hindi ka naman tinatawag na pokpok pero sinasabi mo, ay tinawag nila akong pokpok. Wala mo kami narinig na tinawag kang pokpok. Defensive lang. Hindi naman totoong pokpok ako. Wala naman nasasabing pok. Kwento ko na lang sa Princess Maui 2. So, yan nga. Mga kuya, ingrato, walang utang na loob, manggagamit. Huwag na tayo lumayo kay PRRD nga eh. Pinalibing yung tatay nila. Grabing gaba ang tatama sa pamilya ninyo. Mangga. Ngiwi. Okay? Biro mo yun. Masyado kayong elite. Masyado kayong demanding na ang tatay mo may palibing sa libingan ng mga bayani. Bakit mapupunta sa langit ang kaluluwa niya kung ililibing siya sa libingan ng mga bayani? Tama? Kung nasa impyerno ang kaluluwa ng Marcos Sr., pag pinalibing sa libingan ng mga bayani, mapupunta sa langit? Request ng mga elite yan. Elitistang demand, right? Parang yun eh, pang nila yun eh, pang insulto nila sa mga kalaban nila. Kasi hindi nga pinapayagang mailibing sa libingan ng mga bayani yung senior. Kaya nga nakalagay na lang sa glass coffin na sa tingin ko naman parang wax figure na yun. Right? Parang wax figure yun. Marami pa namang mga chucho, mga kababayan sa Pilipinas na ang Marcos Sr. ay buhay pa. We don't know, did he survive yung kanyang kidney trouble or what? Di ba nagkaroon siya ng organ failure, si Senior? Anyway, madali naman talagang ma-deadball ang mga lalaki, di ba? Kaysa sa babae. Ang mga babae mas maingat sa pangangatawan ng mga lalaki, mga mangingino, mga magbibisyo. We don't know. Right? But, yeah. Si Chavit lumabas na. Kakampi nyo to. Ginamit nyo. Nagbigay pa ng magandang advice. Pero, binudol nyo. Binastos nyo pa. Besides, may dagdag ko mga kababayan, kaya pinakidnap si PRRD, ang sabi nito, para walang pupuna. Isipin nyo na lang kung si Tatay Digong ay hindi nakakulong ngayon. Ano at gaano katindi ang yaw-yaw ni PRRD? Ha? Ano ang magiging opinion ni Tatay Digong dito sa flood control? Anong mura ang aabutin ni Marcos Jr.? At binaha yung taga Cebu, right? May mga nagkandamatay. Katakot-takot na mura ang aabuti ng diktador kay PRRD. Kaya pinakulong yan. Secondly, para pagtakpan yung nangyari sa yung binanggit ni Chavit kanina na may namatay na Pinoy. Para hindi umingay yung balita na namatay yung kasama ni Butod sa LA, pinakulong si Tatay Digong. Third, and I think that was the main reason before, ay ang mga nagbigay ng campaign donations kay Ngiwi, except Governor Chavit, nagbigay ng 50 million. May mga nagbigay pa dyan ng mga galit na galit kay Tatay Digong. Yung mga ang negosyo'y illegal, ang negosyo'y krimen, maybe kidnapping, tsumugi, ganon. Kung ano pa man, droga, right? Nagbigay dyan ng
magkano kaya ang binigay? Kung si Chavit na wala namang illegal na negosyo nagbigay ng 50 million, magkano kaya ang ibinigay ng isang, sabihin natin, drug lord? Or maybe billionaire na ang negosyo niya ay illegal. Maybe smuggling, right? Droga, ano pa, human trafficking. Tapos natigil nung si Tatay Digong ang naupo. Nagkandalugi-lugi. Billions ang losses. Ngayon si Manny Villar, magkano ang losses ni Manny Villar? $18 billion. Bakit nalugi si Manny Villar? Ay nasa real estate yun. Did it happen dahil nga bumagsak ang economy ng Philippines? Hindi nakasama or nawala sa rank 1 si Manny Villar. Biro mo yun, billion, 18 billion dollars yun na assets. Nalugi si Manny Villar. May sumabotahe ba kay Manny Villar? Manny Villar, kung may natitira ka pang yaman, saan mo gagamitin yan? Kung nalugi ka sa panahon ni Ngiwi, mga atit kuya, may nabasa pa ako trillions ang nalugi ng Pilipinas pagdating yata sa stocks exchange ba yan? Trillion mga ating. Palugi ang Pilipinas, pabagsak ang Pilipinas, nang bubudol lang singiwi. Kung ano-ano pa mga sinasabi, bakit bumabagsak ang ekonomiya? Dahil daw sa mga bagyo. Dahil daw sa global warming. Gago. Inutil ka. Walang gustong magnegosyo sa Pilipinas dahil kung may magnegosyo man, kikikilan ninyo. Yung Okada issue na yan, di ba? Na ano yan? For sure, alam ng mga negosyante, ay yung Okada, ganun May mga bribery scandal, yung Tambaluslos tumanggap ng heavy luggage. Naagaw pa yung pamumuno sa Okada, something di ba, nagganyan, may agawan ng negosyo. Kasi Okada, ano yan adlaki niyan, di ba? Napakaganda. Isang negosyo ng Hapon sa Pilipinas na inagaw ng anak or something. At para maagaw at matulungan na maagaw kay Master Okada ang kanyang negosyong yan na pagkaganda-ganda sa Pilipinas, ay involved ang gobyerno ng Pilipinas. At dyan nga pumasok si Tambaluslos at tumanggap ng suhol. Na luggage, may heavy luggage, okay? So, walang gustong magnegosyo sa Pilipinas, sasabihin ni Ngiwi, global warming kasi yan. Tapos yun yan, nung bumabagyo, walang pasok ang mga tao, so imbis na sumweldo, walang kita ang Pilipinas, nalugi ang Pilipinas dahil sa bagyo, global warming, gago, mambubudol lang po, manloloko, hala sige, mambudol ka, hindi lahat ng Pilipino mauuto mo, sabi nga ni Chavit Singson, bumaba ka na kung gusto mong, di ba? Walang masamang mangyari sa'yo pag wala ka na sa pwesto. Kaya siguro ang mga kababayan, kung hindi magbabago ito at takot ding mawala sa pwesto, baka makalikutin nilang konstitusyon Ayun, sasalita na si Garin, di ba? Baguhin daw ang sistema, konstitusyon kuning-kuning. O kaya naman isabak ang Pilipinas sa giyera para walang eleksyon. Lahat ng kademonyohan gagawin ng mga yan. Huwag lang mawala sa power. Pero mukhang may niluluto, hindi ko alam kung sino yung mga yan na may sarili ring interes. Pinag-uusapan na kung sino ang papalit kay Ngiwi, basta't huwag lang daw si VP Sara. Kaya nga pinuposisyon na si Ramon ang. So, ano kaya ang gaba na parating kay Ngiwi sa ginawa kay Tatay Digong? At sa kawalan ng utang na loob sa mga taong nagbigay ng tulong sa kanya, at gaano kaya kalaki ang ibinigay ng mga taong hiningi ang ulo ni PRRD. Limpak-limpak ang natanggap ng mag-asawang yan during the campaign period, mga ate at kuya. Si Miss Marlica ang makakapagsabi, naglalaglagan na raw yung mga, umaawas na raw yung pera sa mga dinadalang pera sa headquarters dyan sa Pasig. Ningwiwi nung panahon ng eleksyon na ayaw gumastos ng mag-asawa. Si Tambaluslos ang gumagastos nun, sabi ni VP Sara. Lahat ng donations para sa pagtakbo ni Ngiwi sa pagkapangulo, binulsa nila mag-asawa, makunat.
Billions na yata ang natanggap bago pa yan nanalo, mga ating. So may pabor yun, may kapalit yun, ulo ni PRRD. See? Kaya nila pinakidnap ang matanda. Pabor sa kanilang wala si Tatay Digong para walang babatikos sa kanyang kaululan. Tama? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.